Mga kapuso, kaugnay po, no, may dalawa pong bagong bagyo na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay po niyan, makausap natin live si Grace Castañeda, weather specialist mula sa Pag-asa. Grace, good morning. Yes, good morning din po, Anjo, and sa ating mga taga-subaybay. Base po sa inyong latest forecast, no, pagkatapos mag-landfall o lumapit ng husto sa northern zone nitong bagyong Luis, imbis na tumawid po sa ating kalupaan, ay lalayo ito sa ating bansa at kikilos pa silangan. Ano po kaya yung dahilan? May kinalaman po kaya dyan itong Typhoon Dolphin? Yes po, na-expect nga natin generally magiging northwestward yung pagkilos niya, and then pagtama niya sa kalupaan is ito ay liliko or magpapakanan siya palayo po ulit sa ating landmass. Dahil din po ito sa influence din ng high pressure area dito sa may kanyang bandang northwest portion, so hindi po siya makakatawid doon sa ating landmass mismo dahil meron pong nakaharang na high pressure area. Also, dahil medyo mahina din siya, ang tendency din po sa mga susunod na araw is yung, kumbaga yung circulation niya isasama din doon sa circulation ni Dolphin kapag mas lumapit na din po ito dito sa ating area of responsibility. Ms. Grace, hanggang kailan kaya uulanin ang Metro Manila dahil po dito kay Bagyong Luis? Dito dahil kay Bagyong Luis, expect natin hanggang bukas yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila and most of Luzon. And then by Wednesday onwards naman, patuloy din po yung mga pag-ulan natin. Pero dahil naman ito sa habagat na ina-expect natin na i-enhance naman ni Typhoon Dolphin. Ms. Grace, bakit kaya mahina pa rin yung habagat kahit nandyan po si Bagyong Luis? Sa ngayon po, si Bagyong Luis, hindi niya po na-influence yung habagat po natin. So directly, siya po mismo yung nagdadala ng mga pag-ulan for most of Luzon, and also hindi din po ganun kalakasan yung intensity ni Bagyong Luis para mas mahila niya po yung habagat natin. So sa mga susunod po na araw, ang ina-expect natin na maghihila na itong habagat natin is si Typhoon Dolphin po, kahit medyo malayo siya sa ating landmass. Punta naman po tayo kay Typhoon Dolphin. Tataas po ba yung chance nito na pumasok sa PAR? Tsaka kung sakali, maaari po bang maging super typhoon itong si Dolphin? So ngayon, hindi po natin i-rule out yung pagpasok niya sa ating area of responsibility, and not ruled out din po yung intensification niya dahil nasa karagatan pa po ito. But ang nakikita po natin ngayon na mas likely na scenario is pwedeng sumilip siya sa PAR natin, or pwede din namang dumaan lang siya dun sa may northeastern boundary ng PAR natin. So likely magiging malayo po siya sa anumang bahagi ng landmass natin. Wala siyang magiging direct effect, pero yung habagat yung i-enhance niya. So yung habagat enhanced by Bagyong Dolphin po yung magdudulot ng mga pag-ulan pa din for the rest of this week. Maraming salamat at magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo.